Thursday mga kabulgar at welcome po sa Bulgaran na! Kasama niyo pa rin po ang inyong ateng Janice Navida para maghatid sa inyo ng mga pinakamaiinit na balita ngayong Webes. Ayan ako, ang dami pong mga ganap sa showbiz at hindi pa rin natitigil ang social media sa mga usaping Alvin Aragon, Coco Martin, katulad po ng mga tinakil na natin kahapon. Pero ngayon, gusto nating maging inspirational naman ang ating magiging talakayan. Kaya yung mga nakatutok po sa atin, kung meron po kayong mga comments, suggestions, o kaya mga positive opinion, feel free po to comment doon sa ating Bulgar Facebook page at samahan niyo po ako, ibigay niyo ang laman ng inyong puso, isip, at kaluluwa. Kaluluwa daw talaga, at magchikahan tayo dahil napakaganda ng ating topic ngayon. At ako po ay personal na nahahappy para po kay Mr. Epi Quezon na nag-post nga po sa kanyang Instagram account ng kanyang picture na habang nakatoga at dalang kanyang diploma at ipinagmamalaki po na siya ay nakagraduate na ng college sa De La Salle University. O diba, palakpakan naman po natin si Epi. At imagine at the age of 53, saka palang graduate si Epi na ang kwento nga po niya, actually, 30 years ago, about to graduate na rin siya noon, thesis na lang yung kanyang ginagawa, pero hindi pa nga po natuloy yung kanyang pagtatapos that time kasi nagkaroon ng mga siguro problema or circumstances na sabi nga niya o kaya survival na naging dahilan kung bakit hindi siya makagraduate that time. At syempre, yung kanyang diploma ngayon ay iniaalay niya sa kanyang yumaong ama na si The Comedy King Dolphy. At sa kanyang nanay na 80 years old na raw, no? At syempre sa kanyang mga anak, 'di ba? Na I'm sure very proud din ang kanyang pamilya sa pagtatapos na ito ni Epi. Nagpapatunay lang na kahit nasa showbiz sila, 'di ba? May iba pang mundo. At actually, malaking inspiration po si Epi sa mga gusto pa rin makapag-aral kahit po nasa nasa quarter life na, 'di ba? Katulad nga po ni Miss Marjorie Barreto, nakapagtapos din ng kanyang college degree at the age of 51. At si Miss Rufa Gutierrez, 'di ba? Nagbalik-aral din at nakapagtapos at the age of 48. So si Epi, yung edad niyang 53, diba, napaka-inspiring dahil sa kabila po ng mga natamo niyang tagumpay sa showbiz, naging busy siya sa kanyang career at nakapag-create siya ng pangalan na hindi lang nakadepende sa shadow ng kanyang dad. Diba, ngayon may bago siyang achievement na ipinapakita sa lahat at inspirasyon po sa mga gusto pang mag-aral. Kaya po sa mga celebrities dyan na hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral, sabi nga it's never too late. Pwede pa rin balikan ang pag-aaral katulad na lang po ni na Mr. Coco Martin, si Kim Chiu, di ba? Na marami pa rin tayong mga celebrities na hindi pa nakakapagtapos ng pag-aaral. At siguro, sa ngayon, busy pa sila, pero kapag dumating yung panahon na kapag medyo naglaylo na sila sa showbiz, baka pwede nilang balikan kasi iba pa rin talaga yung meron kang hawak na degree at meron kang maipagmamalaki diploma sa iyong mga anak, di ba? Kaya congratulations, Epi Quezon, at sana mas magamit mo itong bago mong course na, by the way, hindi niya po nabanggit kasi kung ano yung kanyang kinuhang course sa De La Salle. Pero kung ano man yan, Epi, we're happy for you. At sana magamit mo rin ito dahil balita ko, may bago ring negosyo ngayon ang Quezon family, yung Pidol's Bakery, na syempre in honor sa kanilang late dad na si Comedy King Dolphy. At nakakatuwa po talagang yung magkakapatid na Quezon, kahit na iba-iba yung kanilang nanay, si Eric Quezon, si Epi, si Vandals, di ba? Pagdating po sa relasyon ng pamilya, talagang magkakasundo sila at nagtuturingan silang magkakapatid. At in fairness, nang mawala si Comedy King Dolphy, wala tayong narinig na nag-away-away ang magkakapatid dahil sama na.
'di ba? Kung ang iba, nako, ayoko na lang magpangalan, pero meron pong mga ganyan nag-aaway-away kapag usapang pera o usapang mana na, 'di ba? In fairness po sa Quezon family, napakatahimik po ng kanilang naging paghahati-hati ng mga iniwan ni Comedy King Dolphy. Kaya walang naging issue at wala kang maririnig na pag-aaway-away kahit na magkakaiba yung nanay ng magkakapatid, 'di ba? Yan lang po ay patunay na naging maganda yung pagpapalaki sa kanila ni Comedy King Dolphy at talagang na-instill sa kanila yung value ng pagmamahala ng pamilya, ng magkakapatid. Kaya sa mga dati na mabash before kaya Comedy King Dolphy, eto naman yung siguro vindicated siya dahil yung naiwan niyang legacy, hindi lang po sa showbiz industry, kung hindi yung legacy sa kanyang pamilya na ang ganda, pwede nating maging inspirasyon na pwede palang mangyari yon kahit magkakaiba yung iba yung nanay ng magkakapatid, nagkakasundo-sundo sila. Ayan guys, oo, sa mga nagko-comment, hello! Ateng, araw-araw ang blooming niyo po. Wow, thank you naman. Oo, syempre. Thank you, Beauty Derm. Naku, naisingit daw talaga. Ate Liza Madeha, nice. Congratulations, Epi. Di ba, Ate Liza? So, walang edad po talaga ang pag-aaral. Basta nasa puso nyo yan, i-push nyo po. Oo, mas mahalaga pa rin po kasi yung may pinag-aralan tayo. Okay, eto naman, move forward. Nandito tayo sa ating second issue. Eto naman guys, bukod sa nagte-trending ngayon na Alvin Aragon issue, di ba? Isa rin po ito sa mga pumukaw sa atensyon ng mga netizens. Ang nag-viral nga pong picture ng dating aktres at beauty queen na si Miss Anjanette Abayari. Opo, para sa mga Gen Z na hindi na nakakakilala kay Miss Anjanette Abayari, dati po siyang naging Binibining Pilipinas Binibining Pilipinas Universe noong 1991. At mas nakilala po siya nung pumasok siya sa showbiz, kasi isa talaga siya sa mga may pinakamagagandang mukha at napaka-sexy. At kung hindi nyo po nakikilala si Miss Anjanette Abayari, during that time, siguro kung i-compare natin ngayon, siya yung masasabi natin parang Angel Locsin, na voluptuous ang katawan, at kaya nga po, di ba, nag-Darna siya, at maraming nagsasabi, parang siya yung pinakamagandang Darna, pinaka-sexy, dahil talaga namang ang perfect ng katawan ni Miss Anjanette Abayari. At isa din po siya sa mga top leading ladies dati. In fact, naging leading lady pa siya ni the late Fernando Poe Jr. So talagang ang dami nga nagde-demand sa kanya noon na lumabas sa TV, sa movies, 'di ba? At maraming naghahabol na makapartner siya. Oo, at naging makulay ang buhay ni Miss Anjanette Abayari habang nasa showbiz siya noon. At actually, nawala lang po siya sa showbiz nung year 1999 nung may hindi po magandang issue na na-involve siya, kung saan, kung natatandaan pa ng mga titos and titas natin dyan, di ba? Talaga mga titos and titas level na, no? Kung matatandaan nyo po, year 1999, nung mahuli po si Miss Anjanette Abayari sa Guam dahil sa kasong drugs. Actually, nahulihan po siya dati ng shabu, at yun po yung naging issue kung bakit nawala siya sa showbiz, na iniwan niya ang Pilipinas, at pati ang kanyang love life noon, ang kanyang karelasyong si David Bonifax, 'di ba? Na isa rin pong naging aktor sa showbiz, ay sumunod sa kanya noon, pero hindi rin po sila ang nagkatuluyan. At hanggang sa, ito nga pong si Anjanette ay syempre, nakulong siya, at wala na pong mga naging balita sa kanya dahil iniwan niya na nga ang showbiz until nung 2015, nung bumalik siya sa Pilipinas at na-interview sa Star Talk. At ayun nga po, nabanggit niya na nagkaroon na pala siya ng family, at yung asawa niya ay isang pastor, at mukhang doon na bago ang kanyang buhay. Pero ito nga po ang pinagtataka ng mga netizens, di ba? At the age of 55, bakit ganito na ang itsura ngayon ni Miss Anjanette Abayari? Parang ang laki ng ipinagbago niya, at may mga nakapansin na ang laki ng itinanda niya, at may mga nagsasabi pa na
ngiwi na yung kanyang pagsasalita. Bakit nga ba naman ganun yung itsura ng kanyang bibig? Parang ngumingiwi na. So, hindi tuloy maiwasan na may mga netizens ngayon ang magduda na hindi pa rin ba tumitigil si Miss Anjanette Abayari sa pag-take ng drugs, 'di ba? Doon na nga siya na-involved dati at ini-expect natin na sana nabago niya na nga yung buhay niya. Pero syempre, masasagot lang po yan kung si Miss Anjanette Abayari po mismo ang magbibigay ng kanyang side dito sa issue. Kasi kung ang huhusgahan lang po natin ay yung kanyang picture, ayan nga po, nagtitrending ngayon sa social media yung mga reactions na hindi pa yata ibinalik ni Miss Anjanette Abayari ang bato kay Ding. 'Di ba? Alam niyo naman ng mga netizens, matataba ang utak. So may mga ganyan pong reaction at kung titingnan nga po yung kanyang muka, marami po talaga ang nag-i-speculate na baka bumalik siya dun sa kanyang dating bisyo na paggamit ng drugs. Pero kung tayo naman po, sana 'di ba, wag na sana, 'di ba? Parang at her age ngayon na 55, dapat ina-enjoy niya na lang yung kanyang pamilya, lalo't napakagwapo ng kanyang dalawang anak. Pero syempre, very tayo open po tayo sa side ni Miss Anjanette Abayari. Anytime po na gusto niyang magparating ng kanyang side, bakit nga ba ganito yung kanyang itsura ngayon? Di ba? Baka naman nagkasakit siya, na stroke, ano bang nangyari? Bakit sobrang payat siya? Mas maganda rin po na marinig muna natin bago natin husgahan yung tao, 'di ba? Kasi ang hirap naman po na one-sided lang, yung isa lang, yung nakita lang natin sa social media, binabash na natin siya dahil lang dun sa kanyang itsura. Ayan. So, ayan, may mga nagko-comment nga, sayang daw si Miss Anjanette Abayari, alagwa na career, nakakasira talaga ng buhay ng drugs. Oo, ayan, may mga ganyang reactions. At paki-shoutout daw po si Tinta Mayo, ang ating HR nanonood ngayon. Oo. Gaya, para kang gagraduate. Talaga ba? Hindi, may flight po ako later. Ayan, may mga nagko-comment. Nakakatuwa itong ating mga, netizens na nagko-comment sa atin. Maraming salamat po sa pagtutok. Anyway, yung ating third item naman po, ayan, eto na nga guys, parang expected naman na natin ito. Dahil po sa pag-amin ni VP Sara Duterte na tatakbo nga po siya sa pagkapangulo sa 2028, ayan, ang dami na pong naglalabasan ngayon. Kaliwat ka ng komento ng mga celebrities natin na sabi nga, woke na gising na, at hindi na natatakot na magpahayag ng kanilang mga opinyon sa usaping politika. Kung dati, ang mga celebrities umiiwas sa isyong politics, di ba? Yung iba nga, todo tanggi pa na mag-endorse ng mga politiko dahil ang feeling nila, maaaring maapektuhan yung kanilang career, yung kanilang endorsements, di ba? Ang hirap pag na-identify sa isang politiko. Pero ang nakakatuwa guys, ngayon ang ating mga celebrities ay talagang may boses na rin pagdating sa politika. At kung matatandaan nyo nga, few months ago lang, di ba, nang pumutok ang flood control issue, ay talagang ang daming mga celebrities ang naglabasan para magpahayag ng kanilang opinion dyan. At ngayon, sa issue ni VP Sara Duterte, eto na, naglalabasan na nga ang mga VP Sara o pro Duterte at yung mga antay naman o yung mga nagpapahayag ng kanilang disgusto na sa maagang pagdedeklara ni VP Sara ng kanyang kandidatura for 2028. Ayan nga po, isa sa mga supporters ni VP Sara na nabasa namin yung kanyang stand ay si Konsehala Aiko Melendez. Matapang na nag-post si Miss Aiko ng kanyang stand kung bakit sinusuportahan niya si Sara. At sa kanyang Facebook post, inilagay niya nga po doon yung kanyang malaking paniniwala kay VP Sara kung bakit ito yung kanyang gustong iboto for 2028. Nasabi niya kahit babae, may paninindigan, matapang, makadiyos, di ba? At sabi nga ni Miss Aiko, alam niyang mababash siya dito sa kanyang pagsuporta kay VP Sara, pero dahil siya ay may prinsipyo ring tao at ito yung paniniwala niya, hindi siya natatakot na i-post, ipagsigawan yung kanyang buong pusong suporta kay VP Sara Duterte. At in fact,
ang nakakaloka dito guys, ang kanyang manager na si OG Diaz ay hindi naman kumbinsido sa pagdedeklara ni VP Sara sa kanyang pagtakbong Pangulo. At si kapatid ni OG naman ay sabi nga niya, hindi naman sa hindi ko gusto, pero kailangan pang may mga mapatunayan pa si VP Sara sa kanyang kandidatura kung karapat dapat na siyang tumakbo for presidency sa 2028. Dahil sabi nga niya, may mga isyung ibinabato sa kanya, may mga controversies like yung confidential funds na hindi natin alam kung saan nga galing, napunta, hindi natin alam dahil hindi pa na-explain ng maayos. So, may punto rin naman na 'di ba, kung tatakbo kang pangulo, sana malinis yung pangalan mo, karangalan mo, at masagot yung mga ganitong issue para at least meron kang mukhang ihaharap na ako ay karapat dapat na mamuno ng bansa. 'Di ba? At si Miss Ren Escanio nga, na isa ring aktres, ay nagpahayag din ng kanyang pagtutol as early as now, 'di ba? Wala pa mang malayo pang eleksyon at wala pa mang mga ganap, pero nagpahayag na ng kanyang opinion. At sabi nga ni Miss Ren Escanio, yung DepEd nga na hinawakan ni VP Sara ay hindi niya napamahalaan ng maayos. Ano pa yung i-expect natin na buong bansa ang kanyang hahawakan? O, 'di ba? May mga ganyang opinion na. At isang napansin ko sa pagdedeklara ni VP Sara, parang may mga naglalabasan na ring supporters ni VP Leni Robredo na nagtutulak na tumakbo rin siya. At ilang celebrities din ang nag-i-endorse sa kanya. Like sina Vice Ganda, si Coco Martin, si Kim Chiu, si Ann Curtis. Di ba malalaking celebrities din ito na syempre ang paniniwala nila kay VP Leni, lalo na't mukhang may issue ang Kapamilya Network, di ba, sa administrasyon ni Pangulong Duterte dahil panahon ni ex-President Duterte nung nangyari po itong pagsasara ng ABS-CBN. So, sa pagdedeklara po ni VP Sara na tatakbo siyang Pangulo, mukhang may mga dapat pa muna siyang linisin at sagutin, di ba, bago niya makuha ang boto at paniniwala ng mga kapamilya stars at maraming artista natin. Di ba? Oo. Naku, ang dami ng comments. Nalingat lang ako. Hi, si Joshua Bendia. May nanalo o natalo pa. May nanalo na o talo pa si VP Sara na natalo. Naku, hindi ko na-gets kung ano yung comment mo. Magulo, Joshua Bendia. Wala pang talo si VP Sara bilang 2028, kundi man ang nanalo si ex-VP Leni Robredo bilang presidente. Oo, siguro nga kung maglalaban sila, doon po magkakaalaman. Parang girl power ito, girls, 'di ba? Naku, sa panahon ngayon parang wala nang tiwala sa mga sa mga lalaki Bakit parang ang sumisipa ngayon girl power talaga. Ganyan na ba na overpower na ng mga kababaihan na makalalakihan? O naku, kasi naman ang daming issue, 'di ba? Oo. Kaya Arisgado Elmerson, common sense lang 'yan, wag iboto mga dakilang pambubudol na mga mga mapolitika na ang ating usapin ngayon. Ang dami talagang affected pag politics ang pinag-uusapan. Kaya sabi ko nga, kung gusto mong magkasundo kayo ng kaibigan nyo, huwag kayong magdiskusyon about religion, politics. Naku, dahil talagang mag-aaway kayo, guys. Oo. So, iiwan na lang po natin yan. Total, napakaaga pa naman. Ang sinabi lang natin, yung mga sumusuportang celebrities at anti, di ba? Para at least mapulsuhan din ni VP Sara, ano ba talaga yung kanyang kalalagyan sa 2028. Diba? O anyway, ito naman pong ating last topic. Nako, oo, sana ay maging good vibes din siya after nitong pagsagot niya sa isang netizen o sa isang basher tungkol po sa pag-wish ng hindi maganda sa kanyang anak. Sino pa ba yung tinutukoy natin? Ang isa po sa mga controversial na si AJ Raval. Ayan, ang bagong karelasyon po ngayon ni Alger Abrenica na ex naman ni Kylie Padilla. Ito nga po, just recently, may naging post po si AJ Raval na may nag-comment na basher. At parang wini-wish na sana raw ay ayan, pwede ba natin lakihan para mabasa ko ng ang wini-wish ng basher, sana
sorry for the term ha, mamatay ang anak ni AJ, mabangga sana. Grabe naman guys, 'di ba? Parang napakasakit nga naman sa isang ina na mabasa ito. Kaya ang sagot po ni AJ ha, babasahin lang po natin. Ang sagot niya doon sa pinost na yon, bilang isang ina, tungkulin kong ipagtanggol ang anak ko. Sa akin nyo, ibuhos ang galit nyo, hindi sa batang inosente. Mga toxic fans. Mga toxic fans kayo, kayang nakayang manakit ng batang walang kalaban-laban. Toxic fans, grabing kademonyohan na yan. Ayan. So, ang issue po dito, hindi ko nababasahin ng buo, ang issue po kasi dito, until now, may mga nag-a-accuse pa rin kay AJ Raval na di umano'y inagaw niya si Aljur Abrenica kay Kylie Padilla. Siya pa rin po yung tinutukoy na third party kung bakit naghiwalay yung mag-asawa. When in fact, sabi nga po ni AJ Raval, yung babae na naging dahilan ng hiwalayan ni na Kylie Padilla at Aljur Abrenica ay tahimik na ngayon. Pero bakit siya ang ginugulo ng mga netizens at ng mga toxic fans na hindi makamove on? At ang foul nga po sa isyong ito, pati yung kanyang anak na walang kamalay-malay ay dinadamay. Di ba naman po, parang nasaan ba ang puso ng mga taong ito? Na parang wala silang mga sariling anak, wala silang pamilya, na hindi ba nila nararamdaman yung nararamdaman ng isang ina na para i-wish mo na may mangyaring masama doon sa anak ni AJ Raval, sobrang below the belt naman po yun. So sana po yung mga netizens na grabe na po kung makapagsalta na hindi mo maintindihan kung ano ba ang kanilang purpose sa buhay at bakit kailangan nila pong gawin itong mga to. Sana po ma-realize nyo po na nandyan lang si Lord, di ba? Hindi na kailangang ipaalala ni Alvin Aragon na meron pong Lord na nagbabantay sa inyo. Ang kailangan lang po, maging mabait tayo, di ba? Ang mahirap na po kapag sa atin tumama yung karma. Ayaw ni Alvin Aragon, di ba? Kaya sana po, si AJ din naman, mag-refrain na rin siguro sa pagpo-post ng kanyang mga anak sa social media. Pwede naman niya i-post ang mga friends nilang makakakita, pero para i-public pa, lalo't hindi naman kasi sila celebrities, dapat protektahan din niya yung mga bata, di ba? Lalo na't alam niya na yung social media ngayon is uncontrollable. Kaya nga may mga celebrities na ayaw mag-post ng kanilang mga anak sa social media kasi nga dahil po sa sobrang harsh ng mga comments ng mga netizens. So alam na po nila yung pwedeng maging consequence kapag ipinost nila yung kanilang mga anak. So kung gusto ng peace ni AJ Raval at para hindi mabash yung kanyang mga anak, wag na lang din niyang i-post ng publicly. Pwede namang mga kaibigan na lang makakita, di ba? At total, hindi naman sila public figure, katulad nga ng sinasabi niya. So, protektahan niya rin yung privacy ng kanyang mga anak. Ayun. So, ayan guys, ako, napakabilis po ng oras at parang overtime na naman tayo. At maraming salamat po sa mga nag-comments at nakisali sa ating chikahan ngayon. O syempre, huwag niyo pong kalimutang bumili ng Bulgar everyday. Dahil sa mga chikang hindi ko pa naipahatid sa inyo, mababasa niyo po yan sa Bulgar. Oo. Ang napaka-affordable po at punong-puno na sulit kayo. At syempre, hindi natin kakalimutan yung ating mga friends na nagpapa-shoutout ngayon dahil talaga namang nakatutok sila. Of course, sa ating big boss, si Ma'am Nida Season, kay Ma'am Michelle, kay Sir Ryan, kay Ma'am Raytan of Beauty Derm, Maring Tates Gana and Tintin, Tita Token Lizares, and Sisters of St. Paul na laging nanonood sa atin. Teacher Julie Kagungun, Teacher Raquel Reyes, Rain Escanio, si Rain Escanio to na friend nating PR, hindi si Ren Escanio Si Ma'am Louie Terado, ayan, na akin ding naging friend dahil po sa aking dating residence. Ayan, si Sis Madeline Cortez, ayan. Si Nanay Lori Navida, ayan, na kahit na may edad na talagang nakatutok sa atin. Sa ating mga kasamahan dito sa Bulgar, sa Circulation Department, sina Tita Josie, Jojit, Girl at Mitch. Ayan, sa ating Editorial Department, na sina Tita Mamifa, Mars, Mabel, Jenny, Justine at Brian. At sa ating online department na napakasipag sa pag-edit ng ating mga videos, maraming salamat. Ria Gonzalez, of course, Ate Fegalicia and family,
Evelyn Navida and family, Romel Navida, ayan, ang daming mga Navida nakatutok sa atin. Arlene Lantaka and Rainier Lantaka, at sa mga kasamahan natin sa panulat na nanonood sa atin, G. Trilliana, Maring Maricris, Maring Karen Martinez, Joel Peña, Willie Ong, ayan, maraming salamat. At si Ninang Christopher Min, oo, na ngayon ay nakakatsikahan ko uli, maraming salamat. At binabati natin sa pagbabati nila ni Miss Bea Alonzo, di ba? Dapat talaga love, love, love lang, at peace, peace, peace para happy ang world. So ayan na po, may mga hindi pa ako nabate. Si Chris Galvez pala, nakahapon ay nakalimutan natin, no? Na humabol pa ng pagbabate. At si Miss Jenny Wong, ayan ang diehard Vilmania, na katulad ni Ateng. Maraming salamat sa laging panonood. Sana po, everyday, samahan niyo po ako Monday to Friday, 3 p.m. Dito lang po sa Bulgar Facebook page. At huwag niyo rin pong kalimutang i-like, i-follow, i-subscribe ang aming mga social media pages. Pati po ang aming TikTok account at Instagram account, Twitter account, at YouTube channel. Mag-subscribe po kayo dyan para sa mga videos namin na ipinapalabas doon. So again guys, maraming salamat po sa inyo sa pakikinig sa aking mga chika ngayong Webes. Kita-kits po tayo bukas, same time, 3 p.m. dito sa Bulgara na. Ingat po and happy Thursday. Bye-bye!